Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 331 hanggang Kabanata 340. Kabanata 331. Biglang nagmadali ang isang puting ilaw patungo kay Yehan at Kunsang sa isang bilis na hindi mawari, tulad ng isang puting kidlat. Nang makita ang tagpong ito, agad na hinarang ni Shaben sina Yehan at Kunsang. Ang mga taong dumating ay mga dakila. Itinaas ni Yehan ang kanyang mga mata at nakita na ang taong dumating ay nakasuot ng puti at may hawak na simpleng mahabang espada. Napakaganda niya, at siya ay isang bihirang gwapo na lalaking may edad na. Uungal. Nadama ni Silly Ben ang lakas ng taong ito, at tumakbo siya palabas gamit ang yanyo na kutsilyo sa kanyang kamay, tulad ng isang kidlat. Nakakatakot ito. Nang makita ito, hinugot ni Leng Wufei ang kanyang espada, at lumipad ang espada sa hangin, kasing bilis ng kidlat at walang oras para mag-break ang mga tao. Si Leng Wufeng ay kilala bilang isang espada sa 100 hakbang. Sa loob ng 100 hakbang, kung siya ay humugat ng espada, kakaunti ang mga tao na makatiis dito. Hindi pinigilan ni Yehan si Silly Ben. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang espada ni Leng Wufei. Ang espada na ito ay napakabilis na napahinga si Yehan. Tila sa loob ng 100 hakbang, naroroon ang mundo ni Leng Wufei. Sa mundong ito, ang kanyang espada ay maaaring pumatay ng sinumang gusto niya. Ito ang pinakamabilis na espada sa mundo. Gayunpaman, ang yanyo na kutsilyo sa kamay ni Shaben ay hinarang pa rin ang espada ni Leng Wufei. Bagaman medyo nahihiya siya, nagulat din si Leng Wufei na naharang ang kanyang espada, kaya ang kanyang pangalawang espada ay sumunod, at kasing bilis din, at tumpak. Ang walang awa na hininga ng kendo ay binalot si Shaben, napakatalim na tila kayang putulin ang nakapalibot na hangin sa mga piraso. Ang kutsilyo at ang espada, pagkatapos ng isang serye ng mga banggaan sa pagitan ng dalawa, napilitang umatras si Shaben ng 10 metro. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Leng Wufei na parang isang tigre. Ang kanyang mga mata ay puno ng masasamang espiritu, at ang kanyang espiritu ng pakikipaglaban ay gamulong. Matapos mahulog si Leng Wufei sa lupa, bahagyang nanginginig din ang kanyang katawan. Tinitingnan si Shaben ng mga matitingkad na mata. Ang malaking binatang ito ay napakabuti. Ang lakas ni Leng Wufei ay mas malakas kaysa sa galit na badang si King Kong ng Chanzunwi, ngunit hindi nagulat si Yehan na mayroon siyang ganitong lakas. Bagaman si Leng Wufei ay kasalukuyang nasa ika-13 sa listahan ng tigre, ngunit ito ang huling pagkakataon. Ang ranggo sa listahan ng tigre, ngayon na lumipas na ang napakaraming taon, ang lakas ni Leng Wufei ay maaaring lumampas sa ranggo ng taong iyon. Lumapit si Yehan at tinapik ang balikat ni Shaben, pagkatapos ay tumingin kay Leng Wufei at ngumiti. Ginoong Wufei, ang lugar na ito ay may magagandang bundok at malinaw na tubig, at mga natitirang tao. Pumili ka ng magandang lugar upang manirahan sa pag-iisa at magsanay ng pag-eehersisyo ng espada. Bagaman maganda ang lugar, ngunit masyadong maraming nakakagambalang kaisipan. Tumingin si Leng Wufei sa tuktok ng bundok na nakatago sa mga ulap at ambon sa tapat niya, mamantong hininga ng malalim, at pagkatapos ay sinabi, Yehan, bakit mo gustong pumunta sa aking lugar ngayon? Wala na. Sinabi ni Yehan, natural, dumating ako upang makita ang Ginoo, at gusto kong hilingin sa kanya na lumabas sa bundok at tulungan ako. Nang marinig ito, tumahimik si Leng Wufei sandali at sinabi, sige, pumunta at maupo muna sa akin, at pag-uusapan natin ang iba mamaya. Pagkatapos, dinala ni Leng Wufei sina Yehan at ang iba papatungo sa kagubatan. Sa kalagitnaan ng daan, sinabi niya kay Yehan, Yehan, ang kaibigan mo ay napakabuti. Hindi ko na siya mapipigilan. Alam ni Yehan na tinutukoy ni Leng Wufei si Shaben. Sa katunayan, si Shaben, isang henyo ng lakas, ay mabilis na umunlad. Simula nang umalis siya sa Wangjia Village at dumating sa maingay na metropolis na ito, naging mas malakas siya kaysa dati. Yehan Hando ay hindi makasabay sa kanyang bilis. Sinabi ng Ginoo, tila ang aking kapatid ay maaaring talagang lumampas sa Ginoo sa hinaharap. Ngumiti si Yehan, at sinabi, Ginoong Wubo, ang bundok sa tapat ay MA. Tama iyan. Tumanggo si Leng Wufei at sinabi, ang nakita mo lang ay ang panloob na pintuan ng MA, nakatago sa mga ulap sa buong taon, mahirap para sa mga ordinaryong tao na mahanap sila. Panloob na pintuan. Mayroon pa bang panlabas na pintuan at panloob na pintuan ng MA?
Tanong ni Yehan na nag-aalinlangan. Sinabi ni Leng Wufei, siyempre, kahit anong sekta ang nahahati sa panlabas na sekta at panloob na sekta, ang panlabas na sekta ay namamahala sa pang-araw-araw na mga gawain, habang ang panloob na sekta ay kailangan lamang na mag-concentrate sa pagsasanay, tulad ng dalawang pangunahing sekta ng Wudang at Shaolin ngayon. Ito ay ang panlabas na pintuan, ang mga ordinaryong tao mula sa tunay na panloob na pintuan ay hindi makakapasok, at ang MA ay pareho. Habang nagsasalita siya, sumulyap si Leng Wufei sa kabilang tuktok ng bundok, ang kanyang ekspresyon ay nalulumbay. Sir, ang pamumuhay dito sa pag-iisa ay hindi lamang upang maiwasan ang sekular na mundo, kasing simple ng pagpunta rito upang magsanay ng espada. Napansin ang malungkot na ekspresyon ni Leng Wufei, bahagyang ngumiti si Yehan, hulaan ang kaunti sa kanyang puso, na parang si Leng Wufei ay ganito isang kakaibang tao, tila hindi siya makatakas sa salitang pag-ibig. Sinabi ni Leng Wufei, sa buhay, kailangan mong magkaroon ng ilang mga alalahanin at ilang mga panghihinayang upang maituring na isang tunay na buhay, at hindi ako isang exception, ngunit sa susunod na ayaw mong sumigaw sa bundok na iyon at inisin ang mga babaeng iyon, hindi sila makikipagtalo sa iyo. Pagkaraan ng ilang sandali, sa pangunguna ni Leng Wufei, dumating ang ilang tao sa isang bahay na gawa sa kahoy. Ang bahay na gawa sa kahoy na ito ay napaka-elegante. Ang buong bahay na gawa sa kahoy ay sinusuportahan ng mga kahoy na haligi. Ito ay higit sa 1 metro sa itaas ng lupa at itinayo sa gitna ng bundok. Ang bahay ay maaari ring maiwasan ng ilang mga ahas, daga at langgam na tumakbo sa bahay. Sa paligid ng bahay na gawa sa kahoy, may isang halamanan. Makikita na bukod sa pagsasanay ng espada, si Leng Wufei ay namumuhay din ng buhay na tulad ng mga ordinaryong tao, ngunit ito rin ay isang uri ng paglilinang ng sarili, at paglilinang ng sarili. Pagkapasok sa bahay na gawa sa kahoy, hiniling ni Leng Wufei kina Yehan at sa iba pa na umupo, at nagbuhos ng isang palayok ng tsaa para sa kanila. Ang tsaa ay napakabango, at ang bango ay kumalat saan man. Bago pumasok sa bibig, hindi mapigilan ng mga tao na tikman ito, walang ganoong magandang bagay sa merkado. Pagkatapos uminom ng tsaa, handa nang magtrabaho si Yehan. Tumingin siya kay Leng Wufei at sinabi, Ginoong Wufei, matagal ka nang nakatira sa Sichuan Province, narinig mo na ba si Lolo Chen? Chen Taigong? Na-offend mo ba siya? Tumingin si Leng Wufei kay Yehan na nagtataka. Ang pangalan ni Chen Taigong, si Leng Wufei ay matagal nang nakatira sa Sichuan Province, kaya natural niyang alam ang kanyang numero 1 tao. Bagaman si Chen Taigong ay ilang taon lamang na nakatalaga sa Timog Kanluran, ang kanyang prestihiyo sa Timog Kanluran ay kinikilala ng lahat. Sinabi ni Yehan, hindi tungkol sa pag-offend, ito ay dahil may kalaban na nasa bahay ni Ji Chen ngayon, at gusto ko lang siyang alisin. Ikwento mo sa akin. Kabanata 332. Nang marinig ito, ikinwento ni Yehan ang kwento ng leader ng karaban. Matapos marinig ang sinabi ni Yehan, sinabi ni Leng Wufei, kung ang taong ito ay talagang masama gaya ng sinabi mo, matapos ipaliwanag ng malinaw ang buong sitwasyon, sa tingin ko, hindi kinakailangang paboran ni Ginang Chen ang taong ito. Narinig ko ang ilang bagay tungkol sa pagkatao ni Ji Chen. Nang unang manirahan si Ji Chen sa Timog Kanluran ng Sichuan Province, isang lihim na grupo ang nakipagtulungan sa mga Hapones at pinilit ang ilang mga babae na maging mga kinikilalang babae. Matapos patayin si Chen Taigong, pinuksa niya ang lihim na grupo na ito sa galit, pati na rin ang mga Hapones, at minsan sinabi ni Chen Taigong na sinumang ng ahas na magbenta ng droga sa Timog Kanluran ay tatanggap ng kanyang puot, kahit na ang leader ng grupo ng mga ngabayo ay ang kanyang apo sa Diyos, ngunit kung malalaman niya na ang kanyang apo sa Diyos ay lihim na nagbebenta ng droga, natatakot akong siya mismo ang mag-aalis nito. Ngumiti si Yehan at sinabi, kaya, hanggat inilagay natin ang ebidensya ng pagbebenta ng droga ng leader ng karaban sa harap ni Ji Chen, mamamatay siya nang hindi na tayo kumikilos. Masasabi mo iyan. Tumanggaw si Leng Wufei at sinabi, well, sasamahan kita pababa sa bundok bukas para dalawin si Ji Chen. Salamat po, sir. Kinawayan ni Leng Wufei ang kanyang kamay at sinabi, nagkakasundo tayo, kaya hindi mo kailangang maging ganoon kapormal. Sa pamamagitan ng paraan, dahil dumating ka na sa Sichuan Province, may isang bagay na gusto kong hilingin sa iyong tulong. Bagaman alam ko rin na medyo pantasya ito. Halos imposible na i-connecte muli ang meridian ng isang mandirigma matapos itong masira. Ito ay parang isang tao na nasira ang kanyang dantian at maaari lamang maging isang walang silbing tao sa hinaharap. Patuloy na i-connecte ang mga meridian. Tumingin si Yehan kay Leng Wufei at sinabi, Sir, mayroon ka bang ganoong pasyente sa iyong tabi?
Tama iyan, dahil sa bagay na ito, nanirahan ako sa pag-iisa dito ng mahigit 20 taon, nakaramdam ng pagkakasala ng mahigit 20 taon, at nagsisi ng mahigit 20 taon. Kumislap ang mga mata ni Leng Wufei ng pagkakasala at lamang, at medyo nagulat si Yehan. Dahil lamang sa kadahilanang ito na nanirahan siya dito, at agad niyang tinanong, hindi ko alam kung ano ang kondisyon ng pasyente na sinabi ng Ginoo. Kung makikita ko ito, maaari kong subukan, ngunit hindi ko masisiguro kung magagamot ito. Nang marinig ito, bahagyang ngumiti si Leng Wufei, at sinabi, sa totoo lang, wala akong gaanong pag-asa, dahil ang lahat ng kanyang meridian sa kanyang buong katawan ay naputol, at ang posibilidad na gumaling siya ay halos zero. Tinanong ko rin ang henyo na doktor na si Liu Buyi bago ko ito nakita, ngunit wala siyang magawa tungkol dito, maliban kung siya ang pinakamalakas na dalubhasa sa mundo, at dapat siyang magaling sa medisina upang magkaroon ng pagkakataon na i-connecta ang mga sirang meridian. Ang himalang doktor na si Liu Buyi ay walang magawa. Naging interesado si Yehan at sinabi, Sir, saan naroon ang iyong pasyente ngayon? Bakit hindi mo ako hayaang pumunta at tingnan? Talagang nakakatulong. Nang marinig ito, ang mukha ni Leng Wufei na hindi kailanman nagbago ng kanyang mukha ay biglang nagningning ng kagalakan, tumingin siya kay Yehan at sinabi, Sige, dadalhin kita roon ngayon, Yehan, kung magagamot mo siya, ituturing ko siya ng mas mabuti sa hinaharap, sa iyong pagtatapon. Seryoso po ang Ginoo. Iginagalang ko ang pagkatao ng Ginoo. Huwag mong sabihin ang mga bagay na ito. Pero, posible bang ang pasyente na binanggit mo ay nasa bundok na ito? Tanong ni Yehan na mausisa. Tumingin si Leng Wufei sa labas ng bahay na gawa sa kahoy at patuloy na tumingin sa kapag nakarating siya sa ulap, sinabi niya na may lamang sa kanyang mga mata, nasa kabilang bundok siya. Sa loob ng 20 taon, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya. Ma. Sinundan ni Yehan si Leng Wufei, at tinitingnan nila ang Mount Ma. Tama iyan, nasa Mount Ma siya, at may isang daanan na dadaanan mula rito, dadalhin kita para makita ito mamaya. Leng Wufei, lumabas ka. Habang nag-uusap si Leng Wufei at Yehan, isang malalim na boses ang biglang nagsalita sa labas ng bahay na gawa sa kahoy. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Leng Wufei. Tumayo siya at lumabas. Bukod kay Leng Wufei, may iba pang mga tao, kaya sinundan nila siya palabas. Lumalabas na si Master Wuyo ay dumating na, kaya hindi ko alam kung ano ang hinahanap mo. Nang makarating ako sa labas, nakita ko ang 3 babaeng nakadamit na mga madreng tawista na nakatayo sa labas ng bahay na gawa sa kahoy. Ang isa sa kanila ay mga 40 taong gulang, may mamula-mulang kutis at nakakaakit pa rin ng kagandahan, may hawak na isang walis sa kanyang kamay, at ang dalawa ay mas bata. Sila ay nasa kanilang mga 20, bawat isa ay may hawak na espada at nakadamit ng mga sinaunang kasuotan, na nagbukas ng mga mata ni Yehan. Sa panahong ito, bihira na talagang makita ang mga ganitong retro na tao. Si Master Wuyo, iyon ay, ang magandang babaeng may hawak na walis. Siya ay umungol at sinabi, Leng Wufei, pinayagan ka naming manirahan dito, ngunit hindi ka namin pinapayagang guluhin ang aking MA disciple Qingxiu, sino ang kausap ko lang ngayon? Ang aking MA ay sumigaw. Nang marinig ito, parehong naunawaan ni na Leng Wufei at Yehan na ang magandang babae ng mga damdamin ay dumating dito dahil sa boses ni Kunsang kanina. Sinabi ni Leng Wufei, Master Wuyo, ang mga junior ay hindi marunong, bakit ka kailangang maging ganoon ka mapili, kung sakaling na-offend ka nila, dadalhin ko sila upang humingi ng tawad sa iyo. Hindi ko kailangan ng paumanhin. Hindi ko kayang tiisin ang iyong malamig na paumanhin. Malamig na umungol si Master Wuyo, at nagpatuloy, ang lugar na ito ay nasa saklaw ng aking MA sect, at sapat na para sa iyo na manirahan dito. Ako ay mapagbigay sa iyo, ngayon, ikaw ay limitado upang ipadala ang mga taong ito pababa sa Qingmei Mountain kaagad, at walang ibang tao ang papayagang pumasok sa Qingmei Mountain sa hinaharap, at guluhin ang aking MA disciple Qingxiu. Master Wuyo, hindi ba medyo sobra ang hinihingi mo? Kumunat ang noo ni Leng Wufei at sinabi. Sobra. Sinabi ni Master Wuyo na may matinding lamig sa kanyang mukha. Kung hindi dahil sa iyo noon, magtatapos ba si Junior Sister Wuyo ng ganoon? Hindi ka pinagbayaran ng aking MA sec, dahil sa iyo mayroon akong magandang relasyon kay Junior Sister Wuyo noon, at ngayon, sinasabi mo na sobra ako, kung gayon ipapakita ko sa iyo minsan, mula ngayon, walang sinumang pinapayagang pumasok sa Qingmei Mountain, kasama ka na Leng Wufei, sinumang nang ahas na manirahan dito, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang utang na loob. Nang marinig ito, hindi lamang ang mukha ni Leng Wufei ang nagdilim, kundi pati na rin sina Yehan at ang iba pa.
Talagang mapagmataas ang Master Wuyo na ito. Ang Qingmei Mountain na ito ay hindi pinapayagan ng sinumang pumasok. Talagang iniisip niya na ito ang kanilang Emei Mountain. Sa totoo lang, ang bundok na ito ay isang bagay na walang may-ari. Sino mang makakapunta rito? Sa totoo lang, ang lugar na ito ay pag-aari ng bansa. Kahit na ang Emei ay isa sa 10 pinakamahusay na sekta, wala itong ganoong kapangyarihan sa paggawa ng desisyon. Master, medyo masyadong mapagmataas ang mga sinasabi mo, hindi ba? Lumakad si Yehan at tumayo sa tabi ni Leng Wufei, at kalmadong tumingin kay Master Wuyo. Mapagmataas. Ano ang alam mo, bata? Kung hindi dahil kay Junior Sister Wuyo, mapapanatiling komportable si Leng Wufei dito. Walang pakundangang sinabi ni Ginang. Wuyo, higit sa 20 taon na, Leng Wufei, ayaw ka nang makita ni Junior Sister Wuyo. Sa tingin ko dapat kang umalis dito kahit na manatili ka dito habang buhay, imposible. Sapat na, Wuyo. Nakikita kong ikaw ay si Senior Sister Wuyo at paulit-ulit akong naging magalang sa iyo. Mas mabuting huwag kang lumampas sa hangganan. Ngayon ay pupunta ako sa MA para makita si Wuyo. Pinapayuhan kita na huwag mo akong pigilan kung hindi ang espada ng aking Leng Wufei ay hindi makikilala ang mga tao. Gusto kong pumunta sa MA, anong biro, matatakot pa ba ako sa tagumpay ng iyong Leng Wufei sa Wuyo? Ngayon, tuturuan kita ng pag-eehersisyo ng espada ni Leng Wufei, at ilalabas ko ang isang magandang hininga ng galit. Si Junior Sister Wuyo ay ang aking pinakamatalinong babae sa MA noon. Isang natitirang henyo dahil sa iyo na siya ay naging isang walang silbing tao, tingnan mo ang diskarte. Pagkatapos ng lahat, may isang pag-ihip ng walis sa kamay ni Master Wuyo, tila parang mga siksik na pilak na karayom ang nagliparan. Ang napakatalim na aura ay nagpahirap paniwalaan na ang malambot at mahina na walis ay may ganoong malakas na kapangyarihan sa pag-atake. Gumalaw na rin si Master Wuyo, hindi naglakas loob na pabayaan si Leng Wufei, ang espada sa kanyang kamay ay lumabas mula sa talukbong, at ang espada ay itinapon ng direkta, ang walis at ang espada ay nagbanggaan. Nakita ko na ang walis sa kamay ni Master Wuyo ay tila may lakas ng buhay, tulad ng isang ang laso na ahas ay binalot ang espada ni Leng Wufei. Kabanata 333. Wasak. Gamit ang isang mahinang sigaw, ang makapangyarihang aura ng paggamit ng espada ay sumabog mula sa katawan ni Leng Wufei, at ang espada sa kanyang kamay ay nayanig, at nakalaya siya mula sa pagkagapos ng walis. Isang pagpatay sa 100 hakbang. Nang ang espada sa kanyang kamay ay nakalaya mula sa pagkagapos ng walis, isang desperado at mabangis na aura ang pumuno sa buong kawalan. Ang espada ni Leng Wufei ay napakabilis at napakabangis, mas mabilis at mas marahas kaysa noong nakikipaglaban siya kay Xia Ben, na para bang ito ang tunay na Leng Wufei, isang pagpatay sa 100 hakbang, sa loob ng 100 hakbang, kung hindi mo mapipigilan ang kanyang espada, mamamatay ka lang. Dalhin ang espada. Sumigaw din ng malamig si Master Wuyo, at pagkatapos ay nakita niya ang isang espada na nahulog sa kanyang kamay. Isa sa mga babaeng disipulo ng Eme ang nagbigay sa kanya ng kanyang espada. Nang makuha niya ang espada, ang mga kamay ni Master Wuyo ay may hawak na mga walang awa na liwanag ng espada, na kumakalat sa buong kawalan. Ang MA sect ay sikat sa kanilang paggamit ng espada, kaya ang kanilang paggamit ng espada ay natural na napakahusay. Gamit ang isang ding, isang nakakatakot na tunog ng ginto at bakal ang umalingaw sa kawalan, at ang 100 hakbang na pagpatay ni Leng Wufei ay naharang ni Master Wuyo. Kung ikaw ay bata at walang mga pagnanasa, maaari kang sumama sa akin kung mayroon kang kakayahan. Huwag mong sabihin na natatakot pa rin ako sa iyo. Sumunod si Master Wuyo, at ang dalawa sa kanila ay nawala sa paligid ng bahay na gawa sa kahoy pagkatapos ng ilang pag-akyat at pagbaba. Nang makita ito, sinabi ni Yehan, "Tara na, tingnan din natin." Bihira na makita ang ganoong paghaharap ng mga eksperto. Pagkatapos noon, sinundan ni Yehan sina Xia Ben at Kunsang para habulin sina Leng Wufei at Wuyo Shitei. Tigilan ninyo. Huminahon na sumigaw, ngunit dalawang babaeng disipulo ng Eme ang gumawa ng kilos. Ang dalawa ay tumayo sa harap ni Yehan at ang tatlo sa kanila, at sinabi, "Hindi ka welcome dito, bumaba ka agad sa bundok, o huwag mong sisihin ang dalawa sa amin sa pagtrato sa iyo, hindi ka welcome." Hoy! Maliit na babae, natatakot akong hindi kayang pigilan ng dalawang manika na ito ang tatlo sa atin. Ngumisi si Kunsang, at pagkatapos ay tanga na humakbang pasulong gamit ang kanyang malakas na katawan, isang nakakatakot na masamang espiritu ang kumalat sa hangin, na nagpapaputi sa dalawa sa atin agad na isang babaeng disipulo ng MA. Sige, huwag mong takutin sila, wala silang masamang intensyon, tara na.
Matapos magsalita ni Yehan, siya ang unang sumugod, sina Ben at Kunsang ay sumunod sa kanya. Tatlong mabaho na lalaki, nakatatandang kapatid na babae, tara na, tingnan natin. Pagkaraan ng ilang sandali, ang tatlo ni Yehan at dalawang babaeng disipulo ng MA ay dumating sa isang malawak na lugar kung saan naglalaban sina Leng Wufei at Wu Yoshitei. Ang mga figure ng dalawa ay minsan ay sumisibol sa langit at bumababa sa lupa, patuloy na nagbabago ng posisyon, na may radius na 100 sa loob ng 1 metro ay ang saklaw ng kanilang pakikipaglaban. Ang enerhiya ng espada ay patayo at paalang, at ang banggaan ng mga espada ay nakasisilaw sa mga manunood ng mga after-image. Ito ang tunay na paligsahan ng mga masters. Hanzi, ang lalakas ng mga taong ito. Nang makita ang napakagandang tanawin, gulat na sinabi ni Kunsang. Noong una, naisip niya na sina Ben at Yehan ay sapat na ang lakas, ngunit nang makita niya ngayon, may mga tao sa mundong ito na mas malakas kaysa sa kanila. Natatakot akong ang dalawa sa kanila ay mga masters na nasa larangan ng Rendo na. Napahinga si Yehan ng emosyon. May 3 larangan talaga sa larangan ng Rendo. Sina Sun Bumir at Jolai ay nasa saklaw na ito, at mas mataas pa ay ang larangan ng gitnang gobernador, at sa wakas ay ang larangan ng dakilang gobernador. Walang pagnanasa, tigilan mo. Bigla, nang naglalaban sina Leng Wufei at Master Wuyok, isang kulay abong figure ang sumulpot at lumitaw dito. Ang taong dumating ay nakadamit din ng mga sinaunang kasuotan, at ang kanyang buhok ay nakatali tulad ng mga sinauna. May walis, ang kanyang mukha ay mahigpit. Nang makita ang taong lumitaw, sina Leng Wufei at Wu Yoshitei ay huminto ng sunod-sunod. Nakatatandang kapatid na babae. Tumingin si Master Wuyo sa madreng tawista na dumating dito, at sumigaw ng may paggalang, at yumuko rin si Leng Wufei sa madreng tawista at sumigaw, Master Walking. Walang pakialam na tumango ang madreng tawista, at pagkatapos ay mahigpit niyang tiningnan si Master Wuyo at sinabi, Wuyo, kailan mo papalitan ang iyong mainit na ugali? Halika, ano ang nangyayari? Bago pa makapagsalita si Master Wuyok, sinabi ni Leng Wufei, Master Walking, sa totoo lang, hindi ito dapat sisihin kay Master Wuyok dahil pupunta ako sa Mount MA na nagalit kay Master Wuyo. Pupunta ka sa Mount MA. Nang marinig ito, walang pakialam na sinabi ni Master Walking, dapat mong malaman na ito ay simpleng imposible. Ako, MA, ay napupuot sa iyo hanggang sa buto. Kung hindi dahil kay Wuyo, magagawa ko na hindi ko na kaya. Kalmadong sinabi ni Leng Wufei, alam kong napupuot ka sa akin, at napupuot sa akin ng labis na ang meridian ni Wuyo ay naputol at naging isang walang silbing tao, ngunit sa oras na ito, dapat akong pumunta, at walang makakapigil sa akin. Dahil dito, kahit na ang dugo ay sumabog sa MA, at hindi ako mag-aalangan. Leng Wufei, matapang ka, ang iyong dugo ay sumabog sa Mount MA. Ngayon, wala akong pagnanasang mapaagos ang iyong dugo sa Qingmei Mountain. Matapos marinig ni Master Wuyo ang mayabang na mga salita ni Leng Wufei, ang kanyang espada ay muling hinugot. Tinitingnan si Leng Wufei na may malamig na mukha. Wuyo, umatras ka. Malamig na tiningnan ni Guru Walking si Leng Wufei, at sinabi, ang dugo ay sumabog sa MA, hindi ka karapat-dapat, Leng Wufei, ngunit mausisa ako, hindi mo pa nabanggit ang paghakbang ng higit sa 20 taon. Pagpasok sa Mount MA, bakit ka ganoon kamatatag ngayon? Dahil may pag-asa si Wuyo. Sinabi ni Leng Wufei na may malalakas na pagbabago sa kanyang mga mata, Master Walking, hayaan mo akong pumunta sa MA, maaari kong pangako sa iyo na makita si Wuyo, ngunit hindi mo maaaring patayin si Wuyo at muling tumayo pag-asa. Nang marinig ito, nanginginig ang mga mata ni Ginang. Walking at Ginang. Wuyo, may pag-asa ba para kay Junior Sister Wuyo na muling tumayo? Sino ang inaasahan mo? Ang mga mata ni Guru Walking ay nakatuon kay Leng Wufei. Nang marinig ang mga salita ni Ginang. Walking, tiningnan ni Leng Wufei si Yehan. Sina Ginang, Walking at Ginang. Wuyo ay sumunod sa titig ni Leng Wufei, at may mga pagsabog ng malamig na liwanag sa kanyang mga mata. Leng Wufei, sinusubukan mo bang patayin ang hari? Tumawa ka ba? Umasa ka lang sa kanya. Oo, nakasalalay sa kanya. Kalmadong sinabi ni Leng Wufei, bagaman alam ko rin na may kaunting pag-asa na mapagaling si Wuyo, kahit papaano ito ay isang pag-asa. Kahit na 1% susubukan ko ito. Kaya, kinihiling ko sa iyo ang guro ay nangako sa akin na pumunta sa Mount MA, at pagkatapos, papatayin o puputulan ako, kaya gagawin ko ang gusto mo. Kabanata 334. Walang pakialam na sinabi ni Walking Shitei, Leng Wufei, bakit ka ganoon katiyak na may pag-asa siyang mapagaling si Wuyo? Alam mo, kahit si Liu Bui,
ang henyo na doktor sa mundo ngayon, ay walang magawa noon. Maaaring siya ay mas makapangyarihan kaysa kay Liu Buyi. Hindi ko alam kung siya ay mas mahusay kaysa kay Liu Buyi, ngunit alam ko na ang isa pang himalang doktor ay natalo sa kanya sa mga kasanayan sa medisina. Oo, mayroong ganoong bihirang bagay. Tiningnan ng walang awang guro ang batang mukha ni Yehan at sinabi, "Binata, kanino ka nag-aral?" Sinabi ni Leng na ang iyong mga kasanayan sa medisina ay mas mahusay kaysa sa isa pang henyo na doktor sa mundo ngayon. Maaaring iyon matandang kasamahan na Northwest Medical King. Master, walang master pagdating sa mga kasanayan sa medisina, ngunit pagdating sa mga kasanayan sa medisina, ang hari ng mga doktor ng Northwest ay wala talaga. Kalmadong sinabi ni Yehan. Mayabang na bata, posible bang ikaw ay nag-aral ng sarili mo? Malamig na umungol si Wu Yoshite. Tama ka talaga, bahagyang ngumiti si Yehan. Leng Wufei, ito ba ang pag-asang sinabi mo? Ang mukha ng walang awang guro ay lubhang walang pakialam, sinabi niya, kahit na gusto mo akong lokohin, dapat kang maghanap ng isang taong mas matanda, ang batang ito ay hindi ako papaniwalan. Master, hindi ko inaasahan na ikaw ay isang master ng MA, at ikaw ay isang taong humuhusga sa mga tao sa pamamagitan ng kanilang hitsura. Sa buong kasaysayan, mayroong hindi mabilang na mga henyo at bayani sa kasaysayan. Kung hindi mo pa nakita ang ilang mga bagay, hindi nangangahulugang hindi sila umiiral. Tiningnan ni Yehan ang walang awang guro ay nagsabi, kung hindi ako nagkakamali, ang guro ay dapat na nagmamadali na pumasa sa pagsubok kamakailan, ngunit hindi siya nagtagumpay, at nasaktan pa ang kanyang mga panloob na organo. Nagtataka ako kung tama ako, bata. Ano ang mga kalokohang pinagsasabi mo, nakatatandang kapatid na babae, paano siya mabibigo sa pagbabago? Nagsasalita ka ng kalokohan, mag-ingat ka, ihuhulog kita mismo mula sa Qingmei Mountain. Sinulyapan ni Yehan si Master Wuyo na nagsabi nito, at muling sinabi. Nagkukwento ka ba ng kalokohan? Sa tingin ko alam na alam ni Master Walking sa kanyang puso. Master Wuyo, kung tama ang nabasa ko, may peklat sa iyong ibabang tiyan. Sugat ng espada, ang sugat ng espada na ito ay minsang nakasakit sa iyong dantian, bagaman hindi na ito isang problema, ngunit dahil sa ganitong uri ng nakatagong pinsala, sa tuwing magbabago ka ng isang larangan, ang iyong dantian ay makakaramdam ng sakit na tumutusok sa puso, ang ganitong uri ng sakit ay nagpapahirap sa iyo na magbago kaysa sa iba, nang ahas na tanungin ang guro, tama ba ako? Ano ang mali kina Master Walking at Master Wuyo, kailangan lang ni Yehan na buksan ang kanyang yin-yang ay para makita. Siyempre, hindi niya ginamit ang kanyang yin-yang ay para tumingin sa paligid. Tiningnan niya lamang ang dapat niyang makita. Nang marinig ni Ginang, Walking at Ginang, Wuyo ang mga salita ni Yehan, ganap na nagbago ang kanilang mga titig. Ang mga bagay na ito ay ang kanilang sariling mga sikreto. Walang ibang nakakaalam tungkol sa mga ito maliban sa kanilang mga nakatatanda. Paano nalaman ni Yehan? Maaaring siya ay talagang nakarating na sa puntong malalaman ang sakit sa pamamagitan ng pagtingin sa mga tao. Mukhang nahulaan ng batang ito ang mga pisikal na problema ng dalawang guro. Tiningnan ni Yehan ang mga nagulat na ekspresyon ni Guro Walking at Wuyo sa oras na ito, at nagpatuloy, may pagdududa pa ba ang guro sa aking mga kasanayan sa medisina? Binata, ano ang pangalan mo? Ang mga mata ni Ginang. Walking kay Yehan ay nagbago na, at ang kanyang tono ay mas nakikipagtulungan. Sa ibaba, Yehan, nakilala ko si Ginang. Walking. Yumuko si Yehan at nagsabi. Tumangaw si Walking Shitei, at pagkatapos ay tiningnan niya si Leng Wufei at sinabi, maaari kitang pangakwan na pumunta sa Mount Ma, ngunit para lamang sa iyo at sa kanya, at, upang pumunta sa Mount Ma, kailangan mong dumaan sa Jade Maiden Sword Formation. Kung sumasang-ayon ka, gagawin ko ito ngayon. Dadalhin ko kayo sa Mount Ma. Sumasang-ayon ako. Walang pag-aalinlangan na sumang-ayon si Leng Wufei, kahit na alam niyang ang Jade Maiden Sword Formation ng Ma sect ay napakamakapangyarihan. Sige, tara na. Sinabi ni Master Walking, lumingon at lumutang palayo, at ang tatlo ni Master Wuyo ay sumunod sa likuran. Lumapit si Leng Wufei at sinabi, Yehan, nakasalalay sa iyo ang pagpunta sa MA sa oras na ito. Huwag kang mag-alala, sir, gagawin ko ang aking makakaya. Matapos magsalita, sinabi ni Yehan kina Ben at Kunsang, kayong dalawa ay pumunta sa bahay na gawa sa kahoy at maghintay muna sa akin, at babalik ako pagkatapos kong pumunta sa MA para tumingin. Sasama ako sa iyo. Nakangising sinabi ni Ben, iniikot ang kanyang ulo. Gusto ninyong pumunta sa Mount Ma para makakita ng mga magagandang babae. Tumawa si Yehan at sinabi, okay lang,
Huwag kayong mag-alala, may kasama akong asawa, at ang MA faction ay disente, kaya hindi nila ako gagawa ng anumang bagay. Matapos ipaliwanag kina Xiaben at Kunsang sa pangunguna ni Leng Wufei, ang dalawa ay nagtungo sa kabilang panig ng bundok. 10 minuto ang lumipas, dumating sila sa isang mataas na bangin at tumingin pababa. Ang bangin ay hindi alam kung gaano kalalim, at ang kalagitnaan ng hangin ng bangin ay natatakpan ng makapal na hamog. Sa gilid ng bangin na ito, mayroong isang makapal na bakal na kadena na nag-uugnay sa dalawang tuktok. Ayon sa paunang pagtatansya, ang distansya sa pagitan ng dalawang tuktok ay dapat na mga 200 metro. Ang ganong haba ng distansya, kung walang punto ng pagkilos sa gitna, ay magiging mahirap na maabot ang tuktok ng isa pang bundok. Pagdating dito, tumalon si Leng Wufei sa bakal na kadena ng direkta, mabilis na sumugod, at tumayo sa kabilang tuktok ng bundok sa loob ng wala pang 5 segundo. Nang makita ito, sumugod din si Yehan sa bakal na kadena, at pagkatapos ay tumayo sa Mount Ma. Mula rito, maaari mong makita ang panlabas na pintuan ng Mount Ma, at maaari mong malabo na makita na mayroong maraming mga turista na bumibisita sa tanawin ng Mount Ma sa panlabas na pintuan ng Mount Ma. Sa likuran ni Yehan at ng iba pa ay ang panloob na pintuan ng Ma School. Ang panloob na pintuan ng Ma School ay itinayo sa isang nakausling bangin. Sa malayong makasaysayang kapaligiran, maraming madreng tawista ang tahimik na nagninilay-nilay dito. Dito, mukhang napakapayapa at walang pagtatalo. Gayunpaman, kung titingnan mo ito mula sa malayo, tiyak na wala kang makikitang anumang bagay dito, dahil kung titingnan mo ito mula sa malayo, makikita mo lamang ang isang makapal na ulap at hamog, at kung papasok ka sa panloob na pintuan mula sa panlabas na pintuan, kailangan mong dumaan sa isang mahabang yungib para makarating dito. Karamihan sa mga tao ay hindi man lang alam ang lugar na ito, pabayaan na ang pumasok. Ang panloob na pintuan ng Ma School ay talagang nakatago. Umasa sa lupain at mga kondisyon ng panahon sa buong taon, mukhang isang fairyland. Ito ay isang bihirang paraiso. Tiningnan ni Yehan ang tanawin sa paligid ng Mount Ma, sinabi na may emosyon. Ang panloob na pintuan ng Ma ay sikat sa natatanging tanawin nito sa mga nangungunang 10 sekta. Ang Shaoxi Mountain sa likuran ng Shaolin at ang Xinwu Peak sa likuran ng Wudang ay hindi kasing ganda ng dito. Matapos sabihin ito, dinala ni Leng Wufei si Yehan Chao maglakad patungo sa pangunahing bulwagan ng panloob na sekta ng Ma School. Sa sandaling ito, sa parisukat sa ibaba ng pangunahing bulwagan, maraming babaeng disipulo ng Ma ang may hawak na mga espada, naghihintay kay Leng Wufei na pumasok sa Ma Jade Maiden Sword Formation. Sa mga hagdan sa ibaba ng parisukat, sina Leng Wufei at Yehan ay dahan-daang naglakad. Ito ang unang pagkakataon ni Yehan na pumunta sa sinaunang martial arts sect, kaya tumitingin siya sa paligid habang naglalakbay. At least, ang mga tao dito ay karaniwang nakadamit ng mga sinaunang kasuotan, nakasuot ng kulay abong mga damit na tawista, na mukhang simple at elegante. Kabanata 335. Kung may biglang dadalhin dito, iisipin nila na naglakbay sila sa sinaunang panahon, at ang Ma sect ay tumatanggap lamang ng mga babaeng disipulo, kaya marami dito ang mga magaganda at kaakit-akit, at mayroon ding mga 7 o 8 taong gulang na maliit na madre, napaka-cute. Nang makita ang pagdating ni Leng Wufei at Yehan, ang mga babaeng disipulo ng Ma School, na bihirang pumunta sa Metropolis, ay nakaramdam na ito ay isang bago. Tumayo sila saan man at patuloy na tumitingin sa kanila. Tila may pagkakaiba sa pagitan ni Yehan at sa kanila. Nakatatandang kapatid na babae, ito ba ang pinagmula ng kasamaan na pinag-uusapan ni na Master at ng iba pa? Mukhang hindi naman sila masama. Kalokohan. Sinabi ni na Master at ng iba pa na ang mga lalaki ang pinagmumula ng lahat ng kasamaan, kaya dapat sila. Bilang mga nagsasanay, dapat tayong lumayo sa kanila. Pero, hindi naman talaga sila mukhang masama. Hindi sila mukhang masama sa ibabaw, ngunit silang lahat ay masama sa loob. Narinig ko na si Tia Wuyo ay napunta sa kanyang kalagayan ngayon dahil sa mga lalaki. Sa makatuwid, hindi tayo dapat mausisa sa kanila. Sinabi ni Master, kapag ikaw mausisa ka, oras na para mahulog ka. Ang mga taong nagsabi ng mga salitang ito ay karaniwang mga babaeng disipulo na hindi naglakad-lakad sa mundo ng mga mortal. Lumaki sila sa panloob na sekta ng Ma mula nang ipanganak. Sa katunayan, hindi nila alam kung ano ang hitsura ng kabaligtaran na kasarian. Ang Ma Sword Code ay nagbibigay diin sa walang pagnanasa, walang kailangan, puso sa Dao, at patunayan ang Dao gamit ang pinakadalisay na puso ng martial arts, kaya madalas nilang iniisip na ang mga lalaki ang pinagmumulan ng karamihan sa mga pagnanasa sa mundo na nakakaistorbo sa kanilang Dao heart, at sila ay medyo matindi sa pagtuturo.
Ang dalawa ay umakyat sa mga hagdan ng pahakbang. Pagkapasok sa parisukat, medyo nagulat si Yehan nang makita ang mga babaeng disipulo ng Eme na nakatayo sa tatlong hanay. Nadama niya ang isang nakakaantig na pakiramdam mula sa mga babaeng disipulong ito. May kapangyarihang espiritu, ang mga puso ng mga taong ito ay matatag, at ang langit ay hindi nagulat. Mula sa kanilang mga mata, nakikita ni Yehan ang isang konsepto ng walang pagnanasa, walang sarili, at walang iba. Siyempre, upang sabihin ng direkta, ito ay isang grupo ng mga babaeng hindi pa nakakaranas ng pag-ibig, at iba't ibang emosyon ng tao. Sila ay isang blankong papel. Sa kanilang mundo, may martial arts at paggamit ng espada lamang, wala nang iba. Mayroong 7 hanggang 49 na babaeng disipulo sa tatlong hanay na ito, at ang aura ng bawat isa sa kanila ay napakalakas. Kung pinagsama-sama, ang kapangyarihan ng grupong ito ng mga babae ay hindi moari. Sir, mukhang medyo malakas ang lineup na ito. Tinitingnan ng 49 na babaeng disipulo ng MA, hinawakan ni Yehan ang kanyang ilong at sinabi, sa patas na pagsasalita, nahaharap sa grupong ito ng mga babae, alam ni Yehan na hindi niya sila mapapantayan. MA Jade Girl Sword Formation, na may 49 na tao, ay isang napakamahika at makapangyarihang pinagsamang fencing formation. Ang ganitong uri ng sword formation ay maaaring mailagay sa top 3 sa maraming martial arts sa MA. Matapos magsalita si Leng Wufei, ang pagtingin sa MA Hall, may walang katapusang pagnanais sa kalaliman ng kanyang mga mata. Ang babaeng kanyang hinahangad sa sandaling ito, naroon ba siya? Leng Wufei? Naisip mo na ba ito, papasok ka ba talaga sa Jade Girl Sword Formation? Sa harap ng MA Hall, sina Master Walking at Master Wuyo ay sabay na lumitaw, tinitingnan sina Leng Wufei at Yehan sa parisukat. Dahil nangako na ako, hindi na ako babalik sa aking salita. Tumango si Master Walking at sinabi, sige, kung makakalusot ka sa Jade Maiden Sword Formation, sinabi ng Master na pinapayagan kang makita si Wuyo, ngunit sa ilalim ng kondisyong ito, maaari kang dumaan sa Jade Maiden Sword Formation ng buhay, kung hindi, ngayon, ang Jade Maiden Sword Formation ang iyong katapusan. Ha. Salamat, Ginang. Wuwo, para sa akin, napanalunan ni Leng Wufei ang Jade Maiden Sword Formation ngayon. Kahit na mamatay ako sa sword formation na ito, hindi ako magsisisi. Pagkatapos ng lahat, naglakad si Leng Wufei, ang kanyang mga mata ay malamig, ang kanyang buong katawan ay puno ng espiritu ng pakikipaglaban, at ang kanyang espada ay walang hanggan. Ang kanyang espada ay nakalabas na sa talukbong. Nang makita ito, winagayway ni Master Walking ang kanyang walis, at agad, ang 49 na babaeng disipulo ng MA na nakatayo sa tatlong hanay ay sumigaw ng may kakaibang tunog at sumayaw sa hangin. Ang mga babaeng disipulo ay marahang tinapik ang kanilang mga espada, at lumipad sila na parang mga ibon, at ang matatalas na espada ay lumapit sa posisyon ni Leng Wufei. Ang mga mata ni Leng Wufei ay nanatiling hindi nagbabago, tiningnan niya ang mga babaeng disipulo ng MA na pumatay, at nang tumalon siya, nagbago siya sa isang puting ilaw at sumugod dito, isang pagpatay sa 100 hakbang, ang kapangyarihan ay nakakagulat, sa loob ng 100 hakbang, ang liwanag ng espada ay namulaklak, nakakagulat sa mundo. Gayunpaman, bagaman ang paggamit ng espada ni Leng Wufei ay walang kapantay, ang Jade Maiden Sword Formation ng MA ay hindi rin maliit na tagumpay. Ang 49 na tao ay pinagsama-sama upang tamaan ang isang tao. Gaya ng kasabihan, ang dalawang kamao ay mahirap talunin ng 4 na kamay, maliban kung ang paggamit ng espada ni Leng Wufei ay napakalakas na isang espada maaari niyang patayin ang lahat sa Jade Maiden Sword Formation, kung hindi, magiging napakahirap para sa kanya na ligtas na dumaan sa Jade Maiden Sword Formation. Sa ilalim ng mapanuring mga mata ng MA Sect at Yehan, ang mga tao ay makikitang sumasayaw sa parisukat, at ang tunog ng mga kakaibang sigaw ay umalingaw sa parisukat. Kasabay nito, ang mga malamig na liwanag ay nag-cross sa mundo, na parang sila ay magkakaugnay sa isang malaking lambat ng langit at lupa. Ganap na nabalot sa wala kundi lamig. Sa ilalim ng ganitong uri ng pag-atake, si Leng Wufei ay maaari pa ring mapanatili ang isang mabangis at walang pigil na postura sa simula, ngunit kalahati lamang ng isang kapat ng isang oras mamaya, ang mga kawalan ni Leng Wufei ay nahayag. Sa sword formation, ang figure ni Leng Wufei ay ligaw na lumilipad dito, pinapatay ang lahat ng direksyon, at ang tumutusok na enerhiya ng espada ay sumunod sa paligid niya, ngunit si Leng Wufei ay mukhang mabangis, ngunit sa katunayan, sa tuwing siya ay umaatake, siya ay aatakehin ng MA mula sa lahat ng direksyon. Ang babaeng disipulo ay lumalaban, at ang mga pag-atake mula sa lahat ng direksyon ay nagpapalabo sa kanya.
Hinarang niya ang unang tao, ang pangalawang tao, ngunit hindi may depensa ang pangatlong tao. Ang bilis, ang espada ay hinugot mula sa lahat ng direksyon, ang bilis ng espada ay iba, ngunit ang koordinasyon ay walang tahi, na nagpapahirap na mag-ingat. Sa lalong madaling panahon, sa ilalim ng pag-atake ng babaeng disipulo ng MA, ang mga sugat ay lumitaw sa katawan ni Leng Wolfei, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling walang pakialam, nakatitig ng diretso sa unahan, hanggat nalampasan niya ang pinagsamang pag-atake ng babaeng disipulo ng MA, siya ay ituturing na nakapasa na buo ang Jade Maiden Sword Formation. Ngunit ang ideya ay mabuti, ngunit ang katotohanan ay malupit. Sa sword array, ang liwanag ng espada ay sumayaw, at ang magaganda at magkakaugnay na mga figure ay mukhang malulupit na Diyos ng pagpatay sa sandaling ito. Ang mga espada sa kanilang mga kamay ay nadungisan na ng dugo na napaka-nakasisilaw sa parisukat. Sa lalong madaling panahon, kasama si Leng Wolfei kalahating oras na ang nakalipas mula nang pumasok siya sa Jade Burl Sword Formation. Sa magkakapatong na sword formation, ang puting damit ni Leng Wolfei ay halos nadungisan ng dugo. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng matatalas na sugat ng espada. Bawat hakbang na kanyang ginagawa, magkakaroon ng mantsa ng dugo sa ilalim ng mga paa na nakakagulat na makita. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay nananatiling ganoon kalalamig at mayabang, walang anumang natatakot na puso, naglalakad ng pahakbang, kahit na ang dugo ay tuyo at ang espada ay nasira, hindi niya titigilan ang kanyang mga hakbang, maliban kung siya talagang bumagsak. Walang alalahanin, ang iyong puso ay nabalisa. Sa isang pavilion sa panloob na pintuan ng MA, isang babaeng nasa 40 taong gulang ang nanunood ng labanan sa parisukat. Ang kanyang mga mata ay hindi malungkot o masaya. Ang babae ay hindi masyadong maganda, ngunit siya ay napakaakit. May maalikabok na ugali, nagbibigay ito sa mga tao ng pakiramdam ng isang engkantada sa mundo. Sa tabi niya, isang babae na hindi gaanong naiiba sa kanyang antas ay napakaganda. Bagaman may ilang mga kunot sa kanyang mukha, hindi nito mapipigilan ang kanyang natatanging alindog. Sa sandaling ito, ang babaeng ito ay nakaupo sa isang kahoy na wheelchair, may pahiwatig ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Kabanata 336. Sa likuran ng magandang babaeng ito ay isang batang madreng tawista. Ang madreng dawastang ito ay mga 20 taong gulang lamang. Mayroon siyang maalikabok na ugali, tulad ng isang engkantada na hindi kumakain ng mga paputok. Gayunpaman, kung ang kanyang kagandahan ay ilalagay sa isang malaking lungsod, tiyak na magdudulot ito ng aksidente sa sasakyan, ang kanyang kagandahan ay isang nakakagulat, nakalulubog na kagandahan, natatakot akong walang sinuman sa mundong ito ang makakapigil sa kanyang alindog. Gamit ang gayong walang kapantay na mukha at isang ugali na parang engkantada, si Nangong Zexen lamang ang makakapamuhay sa kanya sa mga tuntunin ng hitsura sa metropolis ng Alikabok, ngunit sa mga tuntunin ng maalikabok na ugali na ito, sa aspektong ito si Nangong Zexen hindi kasing ganda niya. Upang ibuod, ang babaeng ito ay tila pinagsama ang mga pakinabang ng lahat ng kababaihan, walang bakas ng mga depekto, siya ay perpekto. Higit sa 20 taon na, tila hindi mo pa talaga nabitawan. Bumantong hininga si Master Wuho at sinabi, kung malalampasan niya ang Jade Burl Sword Formation, hahayaan kitang makipagkita, ngunit ang pinaka-inaasahan ko ay ikaw upang makalimutan siya, bagaman mahirap para sa iyo, ang pag-ibig sa mundo ay hindi dapat lumitaw sa ating mga disipulo ng MA. Alam ko, nakatatandang kapatid na babae. Maliban sa kalungkutan sa mga mata ni Wuyo, napakakalmado niya, at tahimik niyang tiningnan ang lalaking naglalaban ng duguan sa parisukat para lang makita siya. Mamamatay siya sa Jade Burl Sword Formation, ngunit hindi siya kailanman bumalik at hindi kailanman natakot. Ang ganitong uri ng pagmamahal ay nakakaantig. Itanong ko, may babae ba sa mundo na hindi naaakit ng ganoong lalaki? Tumango si Ginang. Wuho at sinabi, narinig ko na sinabi ni Walking na si Leng Wolfei ay nakahanap ng isang binata na may napakataas na kasanayan sa medisina upang gamutin ka. Inaasahan din ng nakatatandang kapatid na babae na isang araw ay muling tatayo ka. Ang taong inupahan ni Leng Wolfei ay hindi dapat hayaang ang mga tao ay mabuti na hindi madismaya. Hindi mahalaga kung magagamot man o hindi. Sanay na ako nito ng higit sa 20 taon. Para sa kanyang katapatan sa akin, hinihiling ko lang sa aking nakatatandang kapatid na babae na hayaan siyang mabuhay. Gamit ang kanyang lakas, hindi niya kayang lampasan ang Jade Maiden Sword Formation. Hinihiling ko sa iyo bilang isang nakababatang kapatid na babae. Pagkatapos ng lahat, ang mga puso ng mga tao ay karne pa rin, isang luha ang dahan-daang bumagsak, si Wuyo ay walang iba kundi pagmamahal kay Leng, ang ganitong uri ng pagmamahal ay hindi nawala ng higit sa 20 taon, nakikita ang lalaking iyon na desperadong lumalaban para sa kanya, paano siya mananatiling walang pakialam.
Bumantong hininga ng malalim si Master Wuho, at sinabi, paano ko hindi malalaman ang kanyang pagmamahal sa iyo, at tahimik kitang pinapanood sa Qingmei Mountain ng higit sa 20 taon. Ang ganitong uri ng kalungkutan ay hindi kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Kung may mga mabubuting lalaki pa sa mundong ito, kung gayon si Leng Wufei ay isa sa kanila, hindi ako isang walang puso na tao, hindi siya mananatili dito dahil sa kanyang kapalaran. Salamat, nakatatandang kapatid na babae. Malungkot na ngumiti si Wuyo. Tinitingnan ng lalaki sa parisukat na gustong sumugod sa Jade Girl Sword Formation ng walang pag-aalinlangan upang masugitan, sinabi ni Ginang. Wuwo, Xiao, sabihin mo sa iyong tiyo Walking na huminto at ibalik siya sa Qingmei Mountain. Opo, Master. Sumagot ang batang madreng tawiste na tahimik na nakatayo sa likuran ng dalawa sa kanila, at umalis na may magandang figure. Sa parisukat, tinitingnan si Leng Wufei na ang buong katawan na nakasuot ng puting damit ay nadungisan ng dugo, bumantong hininga ng malalim si Ye Han. Sa sandaling ito, si Leng Wufei ay desperado na. Bagaman paulit-ulit siyang natamba, paulit-ulit pa rin siyang bumangon, may simula at walang katapusan, ngunit hindi siya susuko pagkatapos lampasan ng Jade Maiden Sword Formation. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Ye Han ang isang lalaking tulad ni Leng Wufeng na may mas mataas na opinyon kaysa sa langit, at ang kanyang mga kilos ay sapat na upang igalaw ang mundo. Jade Girl Sword Formation, itutulak ba talaga siya sa isang desperadong sitwasyon at hindi bibigyan ng kaunting pag-asa? Tinitingnan ng ganitong uri ng sword formation, ang mga mata ni Ye Han ay malamig na kumislap, at ang galit ay sumibol sa kanyang puso. Ang ganitong uri ng sword formation ay parang ito ay Chanhei na pumipigil sa dalaga at Gino na magkita, na kinamumuhian ng mga tao. Bakit ang 2 taong nagmamahalan sa isa't isa, bakit dapat silang pigilan? Walang-walang kamali-mali na sword formation sa mundo. Dapat may paraan upang sirain ang Jade Maiden Sword Formation na ito. Ang pag-iisip na ito ay sumulpot sa isipan ni Ye Han, at sinimulan ni Ye Han na ito ng pansin sa Jade Maiden Sword Formation. Magkatulad sila, natututo mula sa lakas ng bawat isa, at may natatanging footwork. Sa Sword Formation, ang operasyon ng buong Sword Formation ay umiikot sa taong sumisira sa Sword Formation. Baguhin ng naaayon, at pagkatapos ay sabay-sabay na umatake ng walang anumang mga depekto. Iba-iba, bigla, isang kislap ng liwanag ang sumulpot sa isipan ni Ye Han. Tila may nahawakan siya, ngunit wala siyang nahawakan pagkatapos ng maingat na pag-aaral. Matapos maramdaman ito, patuloy na tinuon ni Ye Han ang pansin sa Jade Maiden Sword Formation. Minsan, ginamit ni Ye Han ang yin-yang na paraan ng mata. Ang mga mata ng yin at yang ay makakakita ng mga depekto sa mga galaw, kaya, ang sword formation ba ito? Posible rin ba ito? Nang simulan ni Ye Han na gamitin ang kanyang mga mata ng yin at yang, bigla siyang ngumiti. Ang pagbabago ay ang pinakamahirap na katangian ng Jade Maiden Sword Formation. Dahil sa maraming pagbabago nito, mahirap para sa mga sumisira sa hadlang na dumaan, napagod na harapin, at sa huli ay naubos hanggang sa mamatay sa Sword Formation. Noong una, naisip ni Ye Han na ang Jade Maiden Sword Formation na ito ay umiikot sa mga pagbabago ng mga taong pumapasok sa Sword Formation, ngunit hindi ito ang kaso. Hanggat pumapasok sila sa Sword Formation, ang mga pagbabago ng mga taong pumapasok sa Sword Formation ay maaapektuhan ng Sword Formation ng hindi namamalayan. Sa madaling salita, hanggat pumapasok ka sa Sword Formation, hindi mo namamalayan na madadala ka ng ilong ng Sword Formation. Bukod dito, mahirap para sa mga taong pumapasok sa Sword Formation na matuklasan ang puntong ito. Habang ang gayong napakatalino na Sword Formation ay nagbukas ng mga mata ni Ye Han, mayroon na siyang paraan upang sirain ito sa kanyang puso. Gumalaw, hindi ako gumagalaw, kung ang kaaway ang unang gumalaw, dapat na oras na upang tumagas ang depekto. Umatras mula sa formation. Sa sandaling ito, narinig ko lamang ang walis sa mga kamay ng walang awang master na kumaway sa harap ng pangunahing bulwagan, at ang marilag na tinig ay kumalat sa parisukat, at pagkatapos ay nakita ko ang 49 na babaeng disipulo ng MA sa parisukat umatras sila ng sunod-sunod at muling tumayo sa 3 hanay, malamig na tinitingnan si Leng Wufei na nakaluhod sa lupa na may hawak na espada. Leng Wufei, bumalik ka, hindi mo kayang lampasan ang Jade Girl Sword Formation. Sa harap ng pangunahing bulwagan, kalmadong sinabi ni Master Walking. Nang marinig ito, tumayo si Leng Wufei na may malamig na ekspresyon. Bagaman ang kanyang katawan ay nadungisan na ng dugo na umaagos sa kanyang katawan, walang takot sa kanyang mga mata, ngayon, nandito ako, huwag lampasan ang pintuan, ang namatay lamang sa labanan, at si Leng Wufei na hindi umatras, Master Walking, mangyaring magpatuloy.
Talaga bang gusto mong maghanap ng kamatayan? Ang mukha ng walang awang guro ay nanlamig. Sinabi ni Leng Wufei, para sa kapakanan ng walang alalahanin, hindi mahalaga kung mamamatay ka. Kung mamamatay ka dito, kahit papaano, ang aking kaluluwa ay patuloy na magbabantay sa kanya. Ngayon, maliban kung mamatay ako, huwag mo akong hayaang sumuko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, ibalik siya sa Qingmei Mountain. Inutusan ni Master Walking, kaya ang 49 na babaeng disipulo ng MA ay nagsimulang gumalaw muli. Teka lang, papasa ko ang level na ito para sa kanya, nagtataka ako kung bibilangin ba ito. Nang makita ang eksena na Seisubog, humapbang si Yehan, at tumingin sa walang awang guro sa itaas. Benefactor Ye, pinapayuhan kitang iwanan ang ideyang ito. Hindi mo ba iniisip na magagawa mo ang mga bagay na hindi kayang gawin ni Leng Wufei? Kabanata 337. Sa harap ng pangunahing bulwagan, walang pakialam na tiningnan ni Master Walking si Yehan. Hindi yun masyadong dapat ikabahala, gusto ko lang malaman kung malalampasan ko ito para sa kanya, bibilangin ba ito sa huli. Tiningnan ni Yehan ang walang awang guro na may kalmadong mga mata. Nang marinig ito, natahimik si Master Walking. Ang binata na ito ay dapat ang himalang doktor na inanyayahan ni Leng Wufei. Bata pa siya, ngunit hindi niya lang alam kung mayroon siyang tunay na kasanayan. Sa pavilion, tiningnan ni Ginang. Wuwo si Yehan sa parisukat at nagpatuloy, ang taong ito ay may malakas na dugo, dapat na binuksan na niya ang mga ugat, at mayroon siyang ganitong lakas sa edad na ito, at siya ay isang bihirang henyo, Xiaor, sa tingin ko ang kakayahan ng taong ito ay maihahambing sa iyo. Nang marinig ito, ang batang madreng Taoista na nakatayo sa likuran ni Master Wuwo ay nagsabi, Master, mayroong hindi mabilang na mga henyo sa ating nangungunang 10 sekta. Ang taong ito ay nagmula sa sekular na mundo. Sa kanyang edad, bihira na talagang may makamit ang gayong mga tagumpay. Kung bibitawan mo sa ating sinaunang martial arts sect, kakaunti ang mga taong makakapantay sa kanya, ngunit bagaman siya ay itinuturing na natitirang, ang layunin ni Xiaor ay talunin ang sekular na kabataan sa Hilaga. Ang mga henyo ng sinaunang martial arts sect ay napigilan ng taong ito. Si Wang Fokishan ay kumuha ng isang henyo. Nang isipin ng sekular na batang henyo sa Hilaga, hindi mapigilan ni Ginang. Wuho na mapahinga ng emosyon. Master, nagtataka ako kung isinaalang-alang mo na ba ito. Sa parisukat, tiningnan ni Yehan si Ginang. Wuho. Yehan, ito ang aking negosyo, at hindi mo na kailangang makialam. Si Leng Wufei ay natatakpan ng dugo, at ang matatalas na sugat ng espada ay tumatakip sa kanyang buong katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng espiritu ng pakikipaglaban, tulad ng kanyang sinabi, huwag lampasan ng hadlang, namatay lamang si Leng Wufei sa labanan. Sir, hindi mo kayang sirain ang Jade Maiden Sword Formation, marahil hindi ko rin ito masisira. Ang Jade Maiden Sword Formation ay wala na. Bahagya siyang ngumiti si Yehan, ngunit nang marinig ang kanyang mga salita, si Master Walking ay napagalit na siya ay malamig na umungol, magsalita ng mga ligaw na salita, mga disipulo ng MA, bumuo ng formation. Matapos magsalita, ang mga disipulo ng MA na nagalit din ay nag-atake na ng walang hiya, at ang sword array ay nabuo na, naghihintay kay Yehan na lampasan. Nang makita ito, bahagya siyang ngumiti si Yehan, at agad na lumabas, naglalakad sa sword formation sa ilalim ng titig ng mga nakapalibot na mata. Sa formation, sa paligid niya, 3 layer ng mga disipulo ng MA ang pumaligid sa kanya, na may walang pakialam na mga mata. Sa sword formation, ang mga mata ni Yehan ay nanatiling hindi nagbabago, ang Dragon Scale Dagger ay lumitaw na sa kanyang kamay, kung tungkol sa abala sa pagdadala ng Long Quan Sword, hindi ito dinala ni Yehan. Mayabang, tanggapin mo. Nakita ko ang isang disipulo ng MA na sumigaw ng may kakaibang tunog. At nang mahulog ang kanyang mga salita, ang mga disipulo ng MA na pumaligid kay Yehan ay tumalon ng sunod-sunod, kumakalat sa buong kawalan, tulad ng mga sumasayaw na engkantada, ngunit ang mga engkantang ito ay hindi para sa panunood, ngunit para sa pagpatay ng mga tao, sunod-sunod na mabangis na espada ang lumipad patungo sa kanya, at ang mga nakapalibot na disipulo ng MA ay hinarang ang lahat ng mga daanan ng pagtakas ni Yehan. Hindi makatakas sa kanilang pag-atake. Nahaharap sa mga disipulo ng MA na pinatay ng nakapalibot na mundo, sa sword formation, si Yehan ay hindi pa gumagalaw, at naghihintay ng may pag-asa, na parang natakot na tanga sa nakakatakot na pag-atake sa sword formation sa sandaling ito. Ikaw na bastardo na nagsasalita ng malakas, mabuti na turuan ka ng leksyon, kung hindi ay iisipin mo talaga na ang aking Jade Girl Sword Formation sa MA ay isang paraan upang lokohin ang mga tao.
Tinitingnan ng walang pakialam na hitsura ni Yehan sa oras na ito, ang walang awang guro ay palihim na naisip. Hindi, bakit hindi pa gumagalaw si Yehan? Nang makita ito, ang mga mata ni Leng Wufei ay nagyelo, ang espada sa kanyang kamay ay mahigpit na hawak na niya, hanggat may aksidente si Yehan, agad siyang susugod sa sword formation sa mga ito, si Yehan ay dinala niya, kaya natural na hindi niya pinapayagan si Yehan na magkaroon ng anumang aksidente sa Mount Ma. Ngunit nang isipin ng lahat na si Yehan ay natulala ng Jade Maiden Sword Formation, pagkatapos ng unang pag-ikot ng pag-atake ng Jade Maiden Sword Formation at papalapit sa kanya, ang matatalas na espada ay mahuhulog sa kanya halos sa susunod na segundo. Sa kanyang katawan, huli na para sabihin, ngunit sa lalong madaling panahon, biglang gumalaw si Yehan sa sandaling ito, at nakita ang Dragon Scale Dagger sa kanyang kamay na biglang sumugod patungo sa direksyon ng hilaga, napakamapagmataas. Nang makita ang paggalaw ni Yehan, sa isang iglap, ilang disipulo ng Ma ang sabay-sabay na sumalakay sa Dragon Scale Dagger sa kanyang kamay. Sa pinagsamang pagsisikap ng ilang tao, gaano man kabangga si Yehan, hindi niya ito kayang pigilan, pabayaan na ang mga tao sa paligid ni Yehan sa oras na ito. Sa ilang iba pang direksyon, ang mga espada ay papalapit na sa kanyang katawan. Gamit ang isang tunog ng ding at ang banggaan ng matatalas na talam, ang katawan ni Yehan ay biglang nayanig pabalik. Gamit ang kanyang sariling lakas, natural na hindi niya mapipigilan ang pinagsamang suntok ng ilang disipulo ng Ma. Ngunit sa sandali ng pagyanig pabalik, ng anyehans ng ang kanyang katawan ay malapit ng saksakin ng mga disipulo ng Ma mula sa ibang direksyon. Ginamit ni Yehan ang puwersang ito na umatras upang umakyat sa hangin ng walang kabuluhan. Ang kanyang mga daliri sa paa ay itinuro ng sunod-sunod sa mga espada, at ang buong tao ay lumipad ng mas mataas, na wala inaatake ang target. Sa ilalim ng pagkilos ng inertia, ang mga espada sa mga kamay ng mga disipulo ng Ma na unang sumalakay kay Yehan ay nagbanggaan sa isa't isa, at ang tunog ng ginto at bakal ay walang katapusang narinig, na nagdulot ng bahagyang pagbabago sa buong sword formation. Gayunpaman, umiwas si Yehan sa unang pag-ikot ng mga pag-atake, at ang pangalawang pag-ikot ng mga pag-atake ng mga disipulo ng Ma ay dumating din. Sa sandaling tumalon si Yehan sa hangin, maraming disipulo ng Ma ang lumitaw din sa kawalan sa paligid niya, at ang mga nakakatakot na liwanag ng espada ay sumiklab sa lahat ng direksyon. Dumating ang pag-atake, at sa ilalim ni Yehan, mayroon ding mga disipulo ng Ma na pumapatay sa kanya. Sa kalagitnaan ng hangin, si Yehan, na hindi makapag-concentrate, ay hindi makaiwas sa mga pag-atake sa paligid niya at sa ilalim niya. Gayunpaman, sa kritikal na sandaling ito, ang katawan ni Yehan ay biglang nahulog na parang isang bug zone ng hangin, at ang kanyang mga paa ay humakbang sa mga balikat ng isang disipulo ng Ma. Pagkatapos, biglang sumando si Yehan, at ang Dragon Scale Dagger ay nagpalabas ng mga pagsabog ng nakakatakot na liwanag, direkta ang disipulong Ma na ito ay pinaglipad. Magandang pagkakataon. Nang makita ito, nahulog si Yehan sa lupa at direktang sumugod sa ikatlong antas. Ang Jade Maiden Sword Formation ay nahahati sa tatlong pag-ikot ng mga pag-atake. Nalampasan ni Yehan ang una at pangalawang pag-ikot ng hindi nasasaktan, at ngayon ay natitira na lamang ang huling pag-ikot. Ang mga disipulo ng Ma sa huling pag-ikot ay nakakita kay Yehan na sumusugod, sumigaw ng may kakaibang tunog, mahigpit na pinalibutan si Yehan sa isang iglap, at sinalakay ang katawan ni Yehan mula sa tatlong direksyon. Sa paligid ni Yehan, ang langit at ang lupa ay saan man ang liwanag ng espada ay sumugod, at ang walang katapusang mabangis na liwanag ng espada ay sumugod patungo sa kanya. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yehan na walang paraan upang pumunta sa langit at walang paraan upang pumunta sa lupa. Narito, bigla, tiningnan ni Yehan ang dalawang disipulo ng Ma. Ang kanilang mga pag-atake ay tila malapit na magkakaugnay, ngunit sila ay mahigpit sa loob at maluwag sa labas. Hanggat nasira nila ang depensa ng dalawa sa kanila, maaari nilang lampasan ang ikatlong pag-ikot ng mga pag-atake. Siyempre, si Yehan ang kakayahang matuklasan ito ay dahil sa mga mata ng Yin at Yang. Sa katunayan, sa sandaling pumasok si Yehan sa sword formation, na isa-aktibo na ni Yehan ang mga mata ng Yin at Yang, pinapanood ang mga depekto sa buong sword formation, kung saan may mga depekto, lumitaw siya doon, hindi upang harapin ang mga disipulo ng Ma ng harapan. Matapos malaman ang depekto sa ikatlong pag-ikot, hindi tumigil si Yehan, at sumugod sa dalawang tao na parang hangin, at pagkatapos ay winagayway ang kanyang kutsilyo gamit ang marahas na puwersa. Hindi pinigilan ni Yehan ang kutsilyong ito, kahit na ang dalawang disipulo ng Ma sila ay nasa parehong larangan sa kanya, ngunit wala sa kanila ang makakapigil sa kanyang kutsilyo, at silang lahat ay marahas na sinalakay.
Ang puwang ay nabuksan, at sumugod si Yehan kasunod ng puwang, at ang kanyang buong katawan ay agad na lumitaw sa labas ng sword formation. Sa parisukat, sa sandaling ito, si Yehan ay lumitaw na sa labas ng Jade Maiden sword formation. Ang eksena na ito ay nagdulot ng pagkagulat sa mga mata ng langit at lupa. Si Leng Wufei ay gumugol ng halos isang oras nang hindi nalalagpasan ang Jade Burl sword formation. Nang si Yehan naman ang Samira, 10 minuto lamang ang lumipas, at ligtas siyang nakalusot. Matapos lampasan ang Jade Burl sword formation, walang nangyari na dapat sabihin na lumikha ng himala. Sa sandaling ito, kahit sina Walking Shite at Wuyo Shite ay medyo nagulat. Alam nila kung gaano kalakas ang Jade Burl sword formation. Kung hindi nila mahanap ang paraan upang sirain ang formation, maliban kung gagamitin nila ang pinakamakapangyarihang puwersa upang lampasan ang sword formation, at si Yehan ay hindi kabilang sa huli, kung gayon, nakakita siya ng isang depekto sa Jade Burl sword formation, at sa gayon ay ligtas na nalampasan ang sword formation. Kabanata 338. Ang talinong tao, nakakita siya ng depekto sa Jade Burl sword formation sa loob ng maikling panahon, henyo. Ang mga mata ni Master Wuho ay lumiwanag, at hindi niya mapigil ang humakbang ng 2 hakbang pasulong, mahigpit na tinitigan si Yeye. Sa lamig, maging ang batang madreng Taoiste na nagngangalang Xiaoer ay naglakad sa gilid ng pavilion at tumingin sa parisukat. Sa katunayan, hindi dahil sa kakayahan ni Yehan na mahanap ang mga depekto sa Jade Burl sword formation, ngunit dahil mayroon siyang pinakamalaking tool sa pandaraya, ang Yin Yang Magic Eye. Isang bagay ang nakakakita sa nangyari noon. Siyempre, ang paghahanap ng mga depekto ay isa rin sa mga function ng Yin at Yang Magic Eye. Kung walang mata ng Yin at Yang na makakakita sa mga depekto, tiyak na hindi mahahanap ni Yehan ang mga depekto ng Jade Maiden sword formation ng napakabilis. Kahit na ang isang master na tulad ni Leng Wufei ay hindi pa nakakahanap ng mga depekto ng Jade Maiden sword formation, at siya ay nasa isang mahina pa ring estado. Natural, hindi rin kaya ni Yehan. Ang kakayahang dala ng Yin at Yang ay teknik kay Yehan ay lubhang nakakatakot. Ang henyo ay marahil hindi sapat upang ilarawan siya. Napawi si Leng Wufei nang makita na nalampasan ni Yehan ang Jade Maiden sword formation nang hindi nasasaktan, ngunit nagsabi rin ng emosyon sa kanyang puso. Sa ilalim ng mga mata ng Mount Emei, tumingin si Yehan sa walang awang may bahay sa harap ng bulwagan at sinabi, "Master, nalampasan ko na ang Jade Maiden sword formation, ngayon dapat mong tuparin ang iyong pangako, may bahay." Nang marinig ito, sinabi ni Ginang, "Walking, talagang nagulat ako na nalampasan mo ang Jade Maiden sword formation. Ang aking Emei sect ay laging tumutupad sa aking salita." Makikita ni Leng Wufei si Wuyo. "Ngayon, Panginoon Ye, mangyaring sumunod sa akin sa pangunahing bulwagan, ang aming pinuno ay malugod na naghihintay." Tumanggaw si Yehan, pagkatapos ay sinulyapan niya si Leng Wufei at sinabi na may ngiti, "Sir, binabati kita. Dapat kitang pasalamatan, Yehan, sige, huwag kang mag-alala sa akin." Pagkatapos, umakyat si Yehan sa mga hagdan at dumating sa harap ng pangunahing bulwagan. Sa sandaling ito, sa pangunahing bulwagan, si Ginang Wuo, ang pinuno ng Emei sect, ay nakaupo sa ulo ng ulo. Ugali, tulad ng isang Daoist fairy family, sa bulwagan, bukod sa pinuno ng Emei Wuo, ang 2 guro na sina Walking at Wuyo at ang batang madreng Taoista ay narito rin. "Junior Yehan, nakilala ko na ang aking guro." Yumuko si Yehan kay Guro Wuo. "Benefactor Ye, malugod kang tinatanggap. Kaya mong lampasan ang aking Emei Jade Maiden sword formation." Makikita na ang benefactor ay isang bihirang henyo. Tiningnan ni Ginang Wuo si Yehan na may hindi maitago na paghanga sa kanyang kalmadong mga mata. Sa sekular na mundo, bukod sa kabataang iyon sa Hilaga, may mga taong may pambihirang talento na mas makapangyarihan kaysa sa ilan sa mga nangungunang henyo sa kanilang nangungunang 10 sekta. Maaaring ang kasalukuyang sekular na mundo ay talagang isang lugar kung saan ang mga talento ay lumalabas sa malaking bilang. Master ay sobra-sobra, ito ay isang swerte lamang. Mapagpakumbabang ngumiti si Yehan, nahaharap sa pinuno ng isang sekta, isa sa mga nangungunang kapangyarihan sa sinaunang martial arts world, hindi pa rin naglakas loob si Yehan na maging mayabang sa harap niya. Ang benefactor Ye ay mapagpakumbaba at magalang. Tila magkakaroon ng isa pang tao sa sekular na mundo na magugulat sa sinaunang martial world. Bamantong hininga si Master Wuho ng emosyon.
Ang dating mga henyo ng sinaunang martial world ay hinahamak ang mga henyo ng secular na mundo, palaging iniisip na ang secular na mundo ay imposibleng lumitaw, maaaring maihambing sa mga henyo sa sinaunang martial arts world, ngunit ang kabataang lalaki sa Hilaga ay ipinanganak 5 taon na ang nakalilipas, at ang mga henyo sa sinaunang martial arts world ay nalampasan ng ilang sandali. Ngunit ngayon, natuklasan din ni Master Wuwo ang potensyal na ito kay Yehan. Hindi lamang iyon, nakaramdam din siya ng maharlikang aura kay Yehan, tulad ng isang emperador. Ito ay ang momentum na ito ay nasa dormant period pa, at hindi pa ganap na sumabog. Tiningnan ni Ginang. Wuho si Yehan at nagpatuloy, hindi ko alam kung gaano nakaluma si Benefactor Ye ngayon. Mayroon ka bang asawa? Nang marinig ito, medyo nahihiya si Yehan na tinanong talaga ni Guro Wuho ang mga personal na bagay na ito, ngunit sinabi pa rin niya ng direkta, pagbabalik sa Guro, wala pa akong 20 taon, bagaman hindi pa ako kasal, ngunit mayroon akong taong gusto ko. Kung wala ka pang 20, binuksan mo na ang Ren Meridian. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, sina Ginang, Wuho at ang iba pa ay medyo nagulat. Orihinal nilang naisip na si Yehan ay 25 o higit pa na, ngunit paano nila inaasahan iyon? Si Yehan ay wala pang 20, ngunit hindi nila ito sinisisi. Batay sa kanyang mukha, si Yehan ay isang taong may gulang na. Ang batang madre ay lubos ding nagulat. Ang binata sa harap niya ay 4 o 5 taon na mas bata sa kanya, ngunit ang kanyang larangan ay kapareho ng sa kanya. Ngunit kung alam ni na Master Wuho at ng iba pa na wala pang 1 taon para maabot ni Yehan ang yugtong ito ng paglilinang, natatakot akong hindi ito kasing simple ng pagiging nagulat. Mayroong Nalan sa Hilaga, at Yehan sa Timog. Isang taos-pusong emosyon ang nagmula sa bibig ni Ginang. Wuho! Sa isang sandali, sina Ginang, Waking at ang iba pa ay nabulabog ng pangungusap na ito. Sinabi ni Ginang, Wuho ito sa madaling salita, pinatunayan nito na itinuturing niya si Yehan bilang isang figure na maihahambing kay Nalan Miitian sa Hilaga. Napakataas na karangalan nito. Sa mga gwapong kabataan sa Timog, kahit si Merong Tian ay hindi binigyan ng gayong mataas na pagtatasa. Medyo nagulat si Yehan nang marinig ang mga salita ni Ginang. Wuho! Si Ginang, Wuho na ito ay may gayong mataas na opinyon sa kanya, ngunit ang hindi inaasahan ni Yehan ay si Nalan Miitian ay kilala sa mga nangungunang 10 sekta. Napakasikat niya na kahit si Ginang Wuho, ang pinuno ng MA sect, ay alam ang kanyang pangalan. Gayunpaman, ang hindi alam ni Yehan ay hindi nagtagal, ang salitang Wuho Shite ay kumalat sa buong sinaunang martial arts world, upang ang lahat sa sinaunang martial arts world ay alam na mayroong isang batang henyo na nagngangalang Yehan sa katimugang sekular na mundo. May Nalan sa Hilaga at Yehan sa Timog. Nang ang pangalan ni Yehan ay kumalat sa sinaunang martial arts world sa lalong madaling panahon, kumalat din ito sa ilalim ng mundo ng Hilaga at Timog. Si Master Wuho ay gumawa ng gayong mataas na pagtatasa sa kanya, at ang mga tao ay kailangang harapin ang taong ito na kilala na makakasundo sa kanya. Isang henyo na maihahambing kay Lan Miitian. Bagaman nagulat ang batang madre na ang kanyang master ay may gayong mataas na opinyon kay Yehan, hindi pa rin siya kumbinsido sa kanyang puso. Bakit ang lalaking ito na mas bata sa kanya ay nakakuha ng gayong papuri mula sa kanyang master, ngunit hindi siya? Alam mo, siya gayunpaman, siya ay isa sa mga nangungunang 10 henyo sa sinaunang martial arts world, at siya rin ang numero 1 kagandahan sa sinaunang martial arts world. Maaaring hindi ito magtatagal ng ilang taon para sa kanya na makalusot sa estado ng pagiging isang gobernador at maging ang numero 1 henyo sa sinaunang martial arts world. Nakakalungkot, si Benefactor Ye ay mayroon ng nasa isip kung hindi ay handa akong ipares ka at ang aking disipulo para sa isang kasal. Umiling si Master Wuho na may buntong hininga. Nang marinig ang kanyang mga salita, sina Ginang Waking at Ginang Wuyo ay kumunat ang noo. Ang kanilang mga disipulo ng MA ay hindi nagsasalita tungkol sa kasal. Ano ang ibig sabihin ng nakatatandang kapatid na babae? Master, sino ang humiling sa iyo na ipares ako? Namula si Beigong Xiaor, nahihiya at galit, ano ang nangyari kay Master ngayon? Upang sabihin ang ganoong bagay. Kabanata 339. Sinulyapan ni Yehan si Beigong Xiaor, at sinabi na may ngiti, salamat sa iyong kabaitan, Master, ngunit mayroon na akong taong gusto ko, at ang nakatatandang kapatid na babaeng ito ay maganda, ang kanyang hitsura ay bihira sa mundo, hindi ako sapat para sa kanya. Kalimutan mo na, dahil si Benefactor Ye ay mayroon ng nasa isip, ayos lang na huwag banggitin ang bagay na ito. Sinabi ni Ginang Wuho, Sponsor Ye, narinig ko na sinabi ni Junior Sister Waking na mayroon kang mahusay na mga kasanayan sa medisina.
Ang dahilan kung bakit ka pumunta sa aking MA ngayon ay dahil sa aking mahirap ang aking nakababatang kapatid na babae ay dumating dito nang walang alalahanin, nagtataka ako kung sigurado ka ba. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan, Master, maaari ko bang makita si Ginang? Wuyo na sumasagot sa iyo para sa tanong na ito. Siyempre, Master Ye, sumunod ka sa akin. Matapos magsalita, iniwan ni Master Wuo ang pinuno ng sekta at lumabas sa pangunahing bulwagan. Ang dalawang guro na sina Walking at Wuyo ay sumunod sa kanya. Kumbinsido, sinulyapan niya si Yehan, at umalis din. Hindi nag-abala si Yehan, at tapat na sumunod sa kanya. Ito ang teritoryo ng ibang tao, kahit ano paman, kailangan niyang maging tapat. Pagkaraan ng ilang sandali, sa pangunguna ni Ginang, Wuo at iba pa, dumating si Yehan sa isang Buddhist temple. Sa sandaling ito, nakaupo sa isang kahoy na wheelchair sa Buddhist temple na ito ay isang magandang babae na may pino na ugali. Bagaman ang babae mayroon ng ilang mga kunot sa kanyang mukha, ngunit hindi nila maitago ang kanyang kabataan na kagandahan. Nakatatandang kapatid na babae, talagang gusto mo bang subukan? Nang makita si Ginang, Wuo at iba pa na dumating, si Ginang. Wuyo ay walang gaanong inaasahan sa kanyang mukha. Alam niya ang kanyang sariling katawan, at natatakot akong hindi siya gagaling sa buhay na ito, umaasa. Nakababatang kapatid na babae, mas mabuti pa na magkaroon ng pag-asa kaysa walang pag-asa. Hayaan mong tingnan ka ni Benefactor Ye. Marahil ay magkakaroon ng himala. Sinabi ni Ginang. Wuo, at pagkatapos ay lumingon siya upang tumingin kay Yehan at sinabi, Benefactor Ye, patawarin mo ako. Master, malugod kang tinatanggap. Inanyayahan ako ni Ji. Wu na pumunta. Natural na gagawin ko ang aking makakaya. Matapos magsalita, humakbang si Yehan at inilagay ang dalawang daliri sa kamay ni Ginang. Wuyo. Mula sa kanyang pulso, naramdaman niya ang aura ng babae sa harap niya. Ang dugo ay napakakulang at ang daloy ng dugo sa katawan ay napakamaluwag, hindi kasing regular ng isang normal na tao. Kasabay nito, binuksan din ni Yehan ang kanyang mga mata ng yin at yang upang makita ang katawan ni Master Wuyo. Matapos ang pagmamasid, ang mga meridian ni Master Wuyo ay halos naputol, at pagkatapos ng higit sa 20 taon, ang mga naputol na meridian sa kanyang katawan ay konektado sa laman at dugo. Ang kaguluhan ay walang katapusan, at kung gusto niyang muling i-connecta ang mga meridian, maaari lamang niyang sirain ang mga meridian sa kanyang katawan ng isang beses. Gamit ang mga pag-iisip na ito sa isip, tumayo si Yehan at sinabi, ang mga meridian ni Master Wuyo ay konektado sa laman at dugo. Kung gusto niyang gumaling, maaari lamang niyang sirain muli ang mga meridian sa kanyang katawan, upang ang mga magulong meridian ay makabalik sa tamang landas. Pagkatapos ay maaari kong simulan ang pagpapagaling. Ano, pagsira muli sa mga meridian? Nagbibiro ka ba? Si Master Wuyo ang unang namutla nang marinig niya ang mga salita ni Yehan. Ganoon din si Master Walking, si Master Wuo tay-tay lamang ang tumingin kay Yehan at bahagyang kumunat ang noo at sinabi, Benefactor Ye, sigurado ka ba? Alam mo, ang meridian ni Junior Sister Wuyo ay nasira na minsan. Kung magpapatuloy ito sa pangalawang pagkakataon at hindi mo ito magagamot ng maayos, kung gayon ang kanyang walang pag-asa sa buhay na ito. Sinabi ni Yehan, Master, sa tingin mo ba may pag-asa pa kay Ginang? Wuyo sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Nang marinig ito, natahimik si Master Wuo. Sinubukan na nila ang iba't ibang paraan ng higit sa 20 taon, ngunit wala sa mga ito ang gumana. Sa katunayan, walang pag-asa sa huli. Dahil ikaw ang himalang doktor na inanyayahan ni Wu Fei, hahayaan kitang subukan. Nang tahimik si Ginang, Wuo at ang iba pa, nagsalita si Ginang. Wuyo. Nang marinig ang kanyang mga salita, bumantong hininga si Ginang. Wuo. Wala siyang sinabi? Ngunit sinabi ni Master Walking, Junior Sister Wuyo, naisip mo na ba ito? Kung ang mga meridian ay masisira sa pangalawang pagkakataon, kung gayon wala ka talagang pag-asa sa buhay na ito. Naniniwala ako sa wala. Tahimik na sinabi ni Master Wuyo. Sige, ihanda ang meditation room at hayaang gamutin ni Master Ye. Sa isang Zen room, si Master Wuyo ay nakaupo na nakaluhod sa kahoy na sahig. Ang kanyang damit na tawista ay nahubad na at nakasuot lamang siya ng puting damit. 3 tao lamang ang nasa Zen room, si Yehan, at si Master Wuyo. Ang tatlo sa kanila, sina Bigong Xiaoer at Ginang. Wuo, ay umatras na, iniwan sina Yehan at Ginang. Wuyo na nag-iisa sa silid. Natural, hindi sila panatag, kaya humingi sila ng tulong kay Bigong Xiaoer. Lumapit si Yehan upang umupo na nakaluhod sa likuran ni Master Wuyo, at sinabi, Master Wuyo, handa ka na ba?
Salamat kanina sa pagsira sa hadlang para kay Wu Fei, simulan na natin. Matapos magsalita si Wuyok, tumigil siya sa pagsasalita, at hindi nag-aksaya ng oras si Yehan. Kinuha niya ang Golden Needle at isinaksak ito sa likod ni Wuyok. Sa pangkalahatan, kailangan mong haborin ang iyong mga damit para sa paggamot gamit ang mga Golden Needle, ngunit si Master Wuyok ay isang babae, kaya natural na wala si Yehan ng ganoong kahilingan. 12 Golden Needle ang isinaksak sa likod ni Master Wuyok. Pagkatapos, sinampal ni Yehan ang isang palad, at ang nakakatakot na kapangyarihan ay direktang pumasok sa katawan ni Master Wuyok. Ang palad na ito ay agad na nagparamdam kay Master Wuyok ng ungol gamit ang isang sigaw, namutla ang kanyang mukha, at muli niyang naramdaman ang sakit ng isang sirang meridian. Nang makita ang mga kilos ni Yehan sa oras na ito, si Bigong Xiaoer ay pinagpapawisan sa tabi niya. Kung hindi kayang tiisin ni Tia Wuyok, ang palad na ito ay hindi lamang magpapalala sa kanya, ngunit maaaring patayin pa siya. Gayunpaman, pagkatapos ng higit sa 20 taong pagsasanay sa pag-iisip, ang pagtitiis ni Ginang Wuyok ay hindi ordinaryo. Pagkatapos ng isang maikling panahon ng sakit, bumalik ang kanyang kutis, at ang kanyang kutis ay gaya ng dati. Mayroon ding paghanga si Yehan sa babaeng ito, si Ginang Wuyok. Ang kanyang mga meridian ay nasira. Kung ibang tao ito, umiiyak at umuungal na siya. Pagkatapos noon, tumigil si Yehan sa pag-antala at ginamit ang mga Golden Needle upang kontrolin ang pinsala ni Ginang Wuyok sa oras na ito. Pagkatapos noon, sinimulan ni Yehan na ilipat ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan at ipasok ito sa kanyang katawan. Ang aura sa katawan ni Yehan ay may makapangyarihang kakayahang gumaling, at perpekto ito para sa pagkonekta sa mga sirang meridian sa katawan ni Master Wuyok. Gayunpaman, hindi ito isang bagay na makukumpleto sa maikling panahon upang ipagpatuloy ang mga sirang meridian ni Master Wuyok. Ang mga meridian ng katawan ng tao ay kinabibilangan ng 12 pangunahing meridian at ang 8 pambihirang meridian. Matagal na panahon para magawa ito isa-isa. Matapos ang espiritual na enerhiya ay pumasok sa katawan ni Master Wuyok, sa pananaw ni Yehan, sinimulan niyang i-connect ang unang meridian, Taiyinlong Meridian. Sa ilalim ng kontrol ni Yehan, ang mga sirang meridian sa katawan ni Master Wuyok ay dahan-daang magkakaugnay at malapit na pinagsama-sama. At ang aura na kinokontrol ni Yehan ay mabilis na naayos dito, na ginagawang ang dalawa ay tunay na pinagsama. Tapos na, sa sandaling ito, si Ginang Wuyok ay lubos na nasa sabik. Siyempre naramdaman niya ito sa kanyang sariling katawan. Pagkatapos ng kalahating oras, ang Taiyinlong Meridian sa kanyang katawan ay nagkakaisa ng buo. Ito ay nagparamdam sa kanya ng bahagyang hindi makapaniwala. Ang mga meridian ay talagang nagkakaugnay ng ganito. Bagaman sumang-ayon siya sa paggamot ni Yehan, si Master Wuyok ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang pag-asa sa kanyang puso. Hinayaan niya si Yehan na gumawa ng aksyon dahil sa katotohanan na si Yehan ay inanyayahan ni Leng Wufei, ngunit ngayon, nagawa talaga ito ni Yehan. Kabanata 340. Pagkatapos ng kalahating oras matapos i-connecta ang isang meridian, itinutok ni Yehan ang kanyang mga mata sa susunod na meridian. Yangmeng Large Intestine Meridian. Juyin Pericardium Meridian. Shaoyang Sanjiaojing. Shaoyin Heart Sutra. Kuwait. Tumagal ng isang buong araw at gabi para kay Yehan na i-connecta ang lahat ng sirang meridian sa katawan ni Master Wuyok. Matapos gawin ang lahat ng ito, isang hitsura ng pagkapagod ang lumitaw sa kanyang mukha, at ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay halos naubos. Matapos bunutin ang Golden Needle sa katawan ni Master Wuyok, isang mangkok ng tubig ang iniabot sa kanya. Uminom ka ng tsaa, sabi ni Bigong Xiaoer. Salamat. Kinuha ni Yehan ang mangkok at nilagok ito. Talagang nauuhaw siya. Matapos uminom ng tsaa, tumayo si Yehan at sinabi kay Ginang Wuyok, Master Wuyok, maaari mong dahan-daang subukang tumayo at subukan. Nang marinig ito, si Ginang Wuyok, na nasa gitna ng mga sorpresa sa sandaling iyon, ay natulala. Talaga bang makakatayo na siya ulit? Pagkatapos ng higit sa 20 taon, halos nakalimutan na niya kung ano ang pakiramdam na tumayo. Gayunpaman, sa suporta ni Bigong Xiaoer, sa wakas ay sinubukan niyang tumayo ng dahan-dahan. Bagaman medyo hindi siya matatag, maaari talaga siyang gumalaw ng dahan-dahan sa suporta ng iba. Pagkatapos ng higit sa 20 taong pag-upo ang pamumuhay sa isang wheelchair ay nagdulot kay Ginang Wuyok na pansamantalang mawala ng pakiramdam sa kanyang mga binti. Siyempre, pagkatapos ng isang panahon ng pagsasanay, babalik siya sa isang normal na estado. Talagang ang makakatayo na ako ngayon. Isang luha ang dahan-daang bumagsak mula sa sulok ng mga mata ni Ginang Wuyok.
Mahigit na 20 taon na ang nakalilipas. Mabuhay at sumayaw, pumunta kung saan mo gusto, nang walang pagpigil. Nang makita ang eksena na ito, tahimik na lumabas si Yehan, iniwan sina Master Wuyo at Bigong Xiaoer sa meditation room. Sa labas ng meditation room, ang tatlo sa atin, si Ginang. Wuwo, ay hindi umalis buong araw at gabi, at hindi lumabas si Yehan, at hindi rin sila naglakas loob na pumasok upang istorbohin sila. Nang makita nilang lumabas si Yehan, agad na tinanong ni Ginang. Wuwo, Benefactor Ye, alam mo ba ang aking nakababatang kapatid na babae? Kumusta ang sitwasyon? Sa kabutihang palad, hindi ko napahiya ang aking buhay. Nakangiting sinabi ni Yehan. Nang marinig ito, ang mga mukha ng tatlong guro at asawa ni Wuwo ay nagsaya, at nagmadali silang pumasok sa meditation room. Talaga bang gumaling ang aking mahirap na nakababatang kapatid na babae? Gusto nilang malaman ito. Matapos gumaling si Ginang, Wuyo, wala na siyang gagawin, kaya pumunta si Yehan sa Zen Academy upang umupo at magsanay. Ipinagpatuloy niya ang pagkonekta sa mga meridian ni Ginang. Wuyo buong araw at gabi, na nagdulot ng pagkaubos ng espiritual na enerhiya sa kanyang katawan at kailangang mabawi, isang beses. 5 oras na ang nakalipas mula nang umatras si Yehan mula sa kanyang pagsasanay. Tanghali na ngayon. Sa stone bench sa harap niya, may tatlong guro na walang pag-iimbot, walang awa, at walang pagnanasa. Hindi mawari ni Yehan kung anong antas ang mga guro, ngunit ang dalawang guro, sina Rocking at Wuyo, ay tiyak na ang pinakamalakas sa larangan ng gitnang gobernador. Benefactor Ye, ito ang continuation pill ng aming sekta na maaaring mabilis na maibalik ang lakas sa iyong katawan. Dapat mo itong inumin at alagaan. Hindi tumanggi si Yehan, at matapos matanggap ang tableta, ngumiti siya at sinabi, tatlong guro, nagtataka ako kung kumusta na si Wuyo ngayon. Ngumiti si Guro Wuwo at sinabi, dapat ay tinatamasan niya ang tanawin ng Mount Ma kasama ang isang tao ngayon, at sa pamamagitan ng paraan, ehersisyo ang kanyang mga kalamnan at buto, na makakatulong sa kanya na maglakad ng normal sa lalong madaling panahon. Tumango si Yehan. Tila hindi pinigilan ng Ma si Leng Wufei na makipagkita kay Ginang. Wuyo, ang dalawang magkasintahan na hindi nagkita ng higit sa 20 taon ay sa wakas ay nagkita ulit. Maaaring gumawa siya ng mabuting gawa. Benefactor Ye, mayroon kang mahusay na mga kasanayan sa medisina. Mayroon akong isang walang awang kahilingan. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin ito o hindi. Tumingin si Guro Wuwo kay Yehan at sinabi, ngumiti si Yehan, okay lang na sabihin, Master, hanggat kaya ko. Dito, tiyak na tutulong ako. Kung gayon pasasalamatan ko muna si Master Ye. Ngumiti si Guro Wuwo, ang dalawa kong nakababatang kapatid na babae ay may ilang mga aksidente sa nakaraan at ilang mga lumang sakit, at inaasahan kong aalagaan sila ni Master Ye at ililigtas sila. Ako, ang Ma Sec, ay magpapasalamat sa sakit. Nang marinig ang mga salita ni Ginang. Wuwo, sina Ginang, Walking at Ginang. Wuyo ay medyo namula. Nang una nilang makilala si Yehan, hindi nila siya gusto. Ngayon ay hinihiling nila sa iba na gamutin ang kanilang mga lumang sakit. Ngumiti si Yehan at sinabi, ito ay isang simpleng bagay, ngunit mayroon din akong isang bagay na hihilingin sa aking asawa, at inaasahan kong bibigyan ng aking guro sina Ji. Wufei at Ginang. Wuyo ng pagkakataon. Kung ang dalawang magkasintahan ay hindi magkasama, paano sila magiging magkasama? Hindi ko binaygo ang kasal na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos ng kasal. Nang marinig ito, si Master Wuwo ay tahimik sandali, at sinabi, maaari akong sumang-ayon, ngunit limitado lamang ito sa Mount Ma at Mount Qingmei. Ang dalawa sa kanila ay maaaring malayang maglakbay sa dalawang bundok na ito. Master Ye, ito na ang pinakamalaking konsesyon na nagawa ko. Kung gayon maraming salamat, Ginang. Wu, hindi rin pinilit ni Yehan si Ginang. Wuwo, mabuti na magawa ito, kahit papaano ay madalas na makakakita si Leng Wufei kay Ginang. Wuyo sa hinaharap, at hindi na niya kailangang tiisin ang sakit ng pag-ibig sa pagitan ng dalawang bundok. Nang isipin ito, hindi mapigilan ni Yehan na maisip si Yan Lingjiao. Ngayon, ang isa sa kanila ay nasa timog at ang isa ay nasa hilaga.